Ang gabi ay mabilis na lumatag sa mga gusali, lumagom sa malalakit maliliit na lansangan, dumantay sa mukha ng mga taong pagal, sa mga taong sa araw-araw ay may bagong lunas na walang bisa. Ngunit ang gabi ay waring maninipis na sulta lamang ng dilim na walang lawak mula sa lupa hanggang sa mga unang palapag ng mga gusali. Ang gabi ay ukol lamang sa dilim, sa kalangitan sapagkat ang gabi sa kalupaan ay hinahamig lamang ng mabangis na liwanag ng mga ilaw dagitag. Ang gabi ay hindi napapansin ng 12 taong gulang na si Adong. Ang gabi naroroon hindi dahil sa may layunin sa pagiging naroon, kundi dahil sa naroon katulad ng Quiapo. Sa walang muwang na isipan ni Adong, walang kabuluhang sa kanya kung naroon man o wala ang gabi at ang Quiapo. Ngunit isang bagay ang may kabuluhan kay Adong sa Quiapo. Alisin na ang nagtatayugang gusali roon. Alisin na ang bagong lagusan sa ilalim ng lupa. Alisin na ang mga tindahang hanggang sa mga huling oras ng gabi mailaw at maingay. Huwag lamang matitinag ang simbahan at huwag lamang mababawasan ang mga taong pumapasok at lumalabas doon. Dahil sa isang bagay na hinahanap sa isang marikit, sapagkat ang simbahan ay buhay ni Adong. Kung ilang hanay ang mga pulubing naroroon at mga nagtitinda ng tiket sa suwepestek, ng kandila, ng kung anong-anong ugat ng punong kahoy at halaman. At sa mga hanay na iyon ay nakatunghay ang simbahan. Naawa, nahabag at nakatingala naman ang mga nasa hanay na iyon, kabilang si Adong. Hindi sa simbahan kundi sa mga taong may puso pa upang dumukot sa bulsa at maglaglag ng 5 o 10 sa maruming palad. Napapaiyak na si Adong. Ang tingin niya tuloy sa mga ilaw dagitab ay parang mga piraso ng apoy na kinakalat sa kalawakan. Kangina pa siyang tanghali sa loob ng marusing na bakuran ng simbahan. At sawa ng kanyang mga bisig sa kalalahad ng kamay. Ngunit ang mga sentimong kumakalansing sa kanyang bulsa ay wala pang tunog ng katuwaan. Bagkos ang naroon ay bahaw na tunog ng babala. Babalang ipinaramdam ng pangangalam ng kanyang sikmura at sinasapian pa ng takot na waring higad sa kanyang katawan. Ang maraming mukhang nagdaraan ay malamig na parang bato. Ang imbay ng mga kamay ay hiwatig ng pagwawalang bahala. Ang hakbang ay nagpapahalata ng pagmamadali ng pag-iwas. Tingko lang po ate, hindi pa po ako nananahali. Kung may pumapansin man sa panawagan ni Adong, ang nakita naman niya ay irap, pandidiri, pagkasuklam. Huwag yung bigyan! Kinatuwa yung Sa magulang rinig para ni Adong, nasaktan siya sapagkat ang bahagi ng pangungusap na iyon ay untag sa kanya ni Aling Ebeng, ang matandang pilay na kanyang katabi sa dakong liwasan ng simbahan. At halos araw-araw, lagi siyang napapaiyak. Hindi lamang niya ipinahalata kay Aling Ebeng, ni kanino man sa naroroong nagpapalimos. Alam niyang hindi maiiwasan ang paghingi sa kanya nito ng piso. Sa lahat, walang bawas. Ay, reklamo? Nakasisindak na tinig ni Bruno. Ang mga mata nito ay nanlilisik kapag napagtumpik-tumpik siya sa pagbibigay. At ang mga kamay ni Adong ay manginginig pa habang inilagay niya sa masakim na palad ni Bruno ang salapi. Mga sentimong matagal ding kumalansing sa kanyang bulsa, ngunit kailanman ay hindi nakarating sa kanyang bituka. Ali, pangkain lang po. Ali, pangkain lang po. Mga daling ay walang halaga, waring mga patak ng ulan sa malaking bitak ng lupa. Ang mga tao'y bantad na sa pagpapalimos ng maraming pulubi. Ang mga tao naghihikahos na rin. Ang panahon ay patuloy na ibinuburol ang karukhaan. Ang kampana ay tumugtog at sa loob ng simbahan. Pagkaraan ng maikling sandali, narinig ni Adong ang pagkilos ng mga tao. Papalabas waring nagmamadali na tila ba sa wala pang isang oras na pagkakatigil sa simbahan ay napapaso, nakaramdam ng hapdi, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Natuwa si Adong, pinagbuti niya ang paglalahad ng kanyang palad at pagtawag sa mga taong papalapit sa kanyang kinaroonan. Dapat na dumating si Bruno! Ang
Aling Ebeng na walang sino mang pinagtutungkulan, manapay para sa lahat na maaring makarinig. Biglang-bigla napawi ang katuwaan ni Adong. Nilagom ng kanyang bituka ang naramdamang gutom. Ang pangambang sumisigid na nakilabot sa kanyang mga laman at nagpatindig sa kanyang balahibo ay waring dinaklot at itinapon sa malayo ng isang maiwagang kamay. Habang nagdaraan sa kanyang harap ang tao, malamig, walang awa, walang pakiramdam, nakadama siya ng kung anong bagay na apoy sa kanyang gutom at pangamba. Kung ilang araw na niyang nadarama iyon at hanggang sa ngayon ay naroroon patwaring umuuntag sa kanya na gumawa ng isang marahas na bagay. Ilang singkong bagol ang nalaglag sa kanyang palad. Hindi inilagay kundi inilaglag sapagkat ang mga palad na nagbigay ay nandidiring mapadikit sa marurusing na palad na waribang mga kamay lamang na maninipis ang malinis. Dali-daling inilagay ni Adong ang mga bagol sa kanyang bulsa. Iyon ng bahaw na tunog nang tumama sa iba pang sentimong nasa kanyang palad at sa kaabalahan niyang hindi napapansing kakaunti na ang taong lumalabas mula sa simbahan. Nakita na naman ni Adong ang mga mukhang malamig, ang imbay ng mga kamay na nagpapahiwatig ng pagwawalang bahala, ang mga hakbang ng pagmamadaling pag-iwas. Dong! Nandiyan na si Bruno! Ayun nga si Bruno! Malapad na katawan, ang namumuntok na mga bisig, ang maliit na ulong pinapangit ng suot na gura. Napadukot si Adong sa kanyang bulsa, dinama niya ang mga bagol. Malamig, at ang lamig na iyon ay hindi nakasapat upang ang apoy na naramdaman niyang kanina pa ay namamatay. Mahigpit niyang kinulong sa kanyang palad ang mga bagol. Diyan lang kayo, Aling Ibing. Sabihin niyo kay Bruno na wala ako. Naluloko ka ba, Adong? Sasaktan ka ni Bruno. Magkita ka ni Bruno. Narinig man ni Adong ang sinabi ng matanda, nagpatuloy pa rin sa paglakad. Sa simula'y marahan, ngunit nang makubli siya sa kabila ng bakod ng simbahan ay pumala siya ng takbo. Suot siya sa pagitan ng mga jeepney na mabagal sa pagtakbo. Sumiksik siya sa kakapalan ng mga taong salusalubong sa paglakad. Akala niya ay nawala na siya sa loob ng sinuot niyang mumunting iskinita. Sumandal siya sa poste ng ilaw dagitab. Dinama niya ang tigas niyon sa pamagitan ng kanyang likod. At sa murang isipang iyon ni Adong ay tumindig ang tagumpay ng isang musmo sa paghimagsik, ng paglayo kay Bruno, ng paglayo sa gutom, sa malamig na mukha sa nakatunghay na simbahan. Nakabangisang sa mulat-mula pa'y nakilala niya at kinasuklaman, at iyon ay matagal din niyang pinakalansing. Adong! Sinundan iyon ng papalapit na mga yabag. Napahindik si Adong, ang basag na tinig ay naghatid sa kanya ng lagim. Ibig niyang tumakbo, ibig niyang ipagpatuloy ang kanyang paglaya. Ngunit ang mga kamay ni Bruno ay parang bakal na nakahawak na sa kanyang bisig. Nililoray na ang munting lakas na nagkaroon ng kapangyarihang maghimagsik laban sa gutom, sa pangamba at sa kabangisan. Bitawan mo ko, Bruno! Bitawan mo ko! Sigaw na lamang ni Adong, ngunit hindi na niya muling narinig ang basag na tinig. Naramdaman na lamang niya ang malulupit na palad ni Bruno. Natulig siya, nahilo at pagkaraan ng ilang sandali, hindi na niya naramdaman ang kabangisan sa kapayapaang bilang kumandong sa kanya. Asa nagising na si Adong at siya'y nagulat sa nakita niya sa kanyang paligid. Oh, gising ka na pala. Bakit po ako nandito? Hinawan ka muna. Sugat yung mga sugat mo. Natagpuan ka namin kahapon sa parke na nakahandusay sa sahig. Maraming sugat ang nagkatawan. Kaya naawa kami sa iyo at dinala ka namin dito. Marami pong salamat sa inyo. Walang anuman bata, nasaan ba yung mga magulang upang maihatid ka namin? Wala po akong mga magulang. Ang totoo lamang po ay namamalimot lamang po ako sa mga simbahan. Kawawa ka naman. Ano pa ng pangalan mo? Ako po si Adong. Isip ang dalawang mag-asawa. Adong, gusto mo ba nampunin ka namin? Talaga po? Oo. Po, maraming salamat po sa inyo. Hulog po kayo ng langit. Simula noon, nagbago na ang buhay ni Adong at sa unang pagkakataon na siya ay nakaramdam ng pagmamahal ng isang ina at ama.
At hanggang ngayon, si Adong ay nakapag-aral na ng mabuti at maayos na ang kanyang pamumuhay. At dito nagtatapos ang kwento ng Mabangis na Lungsod.